Masama ba ang premarital sex? Ang premarital sex, kung hindi pa nalalaman ng ibang tao, ay yun yung makipag-sex ka sa isang tao bago kayo ikasal. Napaka-common na nito sa ngayong panahon, pero sa unang panahon, di ba, ay kailangan talaga ay magkasal muna ang mga tao bago sila magsiping. Ang tanong natin ay kung masama ba ito. Ang sagot dyan, mga kapatid, ay nakadepende sa kung gaano ka kaseryoso sa kabanalan mo. Kung halimbawa ay hindi mo pinapahalagaan masyado ang kabanalan at okay lang sa'yo na hindi masyado malayo or mataas ang maabot mo sa kabilang mundo, ay pwede mong gawin yan. Lalo na kapag halimbawa ay makipaglandian ka sa marami ha. Pero yung mga tao naman na halimbawa nakipag-sex sila sa isang tao pero sila naman ay nagkatuluyan sa pagkasal nila, okay lang yon kasi mangyari niyan, parang nauna lang yung pagkain ng cake bago sila nagbayad. Pero ang pinakamaganda sana talaga ay magkasal muna bago magsiping. Pero sa ngayong panahon nga, lalo na ang daming mga kaguluhan tapos sobrang sexualized or dami ng mga kalandian sa ating mga video sa internet, normal na para sa mga tao nga na magkaroon ng sexual na karanasan at hindi pa sila kasal. Karamihan nga sa mga tao kapag hindi pa nga umaabot ng 13 years old, meron ng kahit kaunting karanasan sa sex. Nakakalungkot kasi yung traditional nga na pagpapahalaga sa sexual na kalinisan ay nawala na. Pero ang tanong ngayon siguro na nasa isip ng mga tao ay kung nakaka-impyerno ba kung magkaroon ka ng premarital sex. Kung halimbawa nagkaroon ka ng ganyan na pakikipagsiping sa iba-ibang mga tao tapos hindi ka pakasal, tapos nung nakasal ka na ay tumino ka na, inayos mo yung sarili mo, ay okay, at least nagpakabuti ka na. Pero may kasalanan ka pa ring nagawa. Lalo na kapag nakabuntis ka tapos naglaglag ka, titimbangin yan kasi yung abortion ay pumatay ka na ng tao. So, kaya nga sinasabi ko sa inyo, depende yan sa kung ano yung gusto nyong maabot na kabanalan, tas kung gaano kabigat yung kasalanan ninyo doon sa pag-premarital sex nyong yon. Pero ang hindi masamang mangyari ay halimbawa meron kang isang high school sweetheart, tapos nagka-sex kayo, hindi pa kayo kinasal, tapos nagkatuluyan kayo sa kasal, tapos kayo lang ang nakipag-sex sa isa't isa, hindi na kayo naglandi sa iba. Okay lang yon kasi kumbaga medyo nauna lang nga yung sex kesa doon sa mismong pagkasal. Pero hindi kayo naglandi sa maraming tao, so okay lang din yan. Pero kung halimbawa ay naglandi ka talaga sa maraming tao at hanggang katandaan mo naging binata ka, medyo malala yun, lalo na kapag marami kang nailaglag na bata, marami kang nasaktan ng mga tao, at depende nga sa kabigatan ng iba mo pang kasalanan, pwede rin maka-impyerno yan. Lalo na kapag hindi ka nagbago bago ka namatay. At ako, aaminin ko, dati nag-premarital sex talaga ako sa marami, naglandi ako. At pinagsisihan ko yon. Buti nga ay hindi ako nagkaroon ng sakit. Tapos may mga times na nagkaroon ako ng pregnancy scare. Tapos sa awa ng Diyos ay hindi naman natuloy yung mga pregnancy. Dati kasi noong unang panahon ay merong mga arranged marriages na nag-uusap yung mga pamilya. Tapos bago pa sila nagkikita ay meron na silang idea sa isa't isa. Dahil sa mga pagkikwento ng mga pamilya doon sa ikakasal tungkol sa isa't isa. So meron na silang emotional na connection bago pa sila nagkikita sa personal. Tapos syempre inayos na pati yung mga financial nila at kung saan sila titira. Pero ngayong panahon kasi lahat ay parang tirang bahala na may sariling pagdedesisyon ang lahat ng mga tao tungkol sa kung sino yung mamahalin nila, sino yung kakasamahin nila. Dahil doon, tapos dinagdagan pa natin ng maraming kalandian na nagkalat sa internet, ay nagkagulo-gulo na yung mga tao. Sumpa nga din kasi sa mga tao, di ba, na magkaroon ng kalandian yung katawan. Tapos yung pagstruktura natin sa modernong panahon sa ngayon ay hindi natin natulungan na makontrol yung ibog or libog na yan. Kaya nga ay maraming tao ay nasasadlak sa premarital sex. Hindi naman maiiwasan na meron talagang ganyan na mangyayari sa ngayong panahon. Kung kaya ay mas maganda ay ma-educate yung mga tao tungkol sa birth control, lalo yung mga contraceptives ha. Hindi ako pro-abortion kasi yung abortion papatay ka na ng tao. Pero halimbawa yung may mga condom o yung mga calendaring, mas maganda matutunan ng mga tao yan kung halimbawa papasukin nila yung premarital sex. Bukod pa dyan yung paano nga yung pagpaplano sa isang relasyon, kung ano ba talaga yung pagkakatugma-tugma ng mga tao, yan pa yung isang kailangan matutunan ng mga tao, diba? Para maging maayos yung relasyon nila sa katagalan ng panahon. Marami tayong iniisip na ideal na gusto nga sana natin ay sagradong pagrespeto sa pagkasal o sa pagsasama ng isang mag-asawa. Yan nga sana ang pinaka-the best na sanang pagsikapan ng mga tao na panatiliin nga ang kalinisan hanggang sa kasal, pero hindi na natin inaasahan na ang mga tao, at least yung karamihan ng mga tao, ay aabot sa ganyang panahon. May mga tao pa at sila yung mga malalakas ang kanilang paninindigan
na kaya pang gawin yung ganyan, pero kaunti na lang yung makakagawa niyan. So, linawin ko lang ulit yung sagot tungkol sa premarital sex. Maganda sana talaga ay magkasal muna bago mag-sex. Tapos, nagre-remind lang ako na huwag tayo maglandi sa maraming mga tao dahil nga magkakaroon ng sakit. Bukod pa doon ay parang nasasayang yung kaluluwa natin na na-share natin, na babahagi natin sa maraming mga tao. Na humihina na ng humihina yung connection na para lang sana sa isang perfect match natin. Tapos yon, nakakadagdag pa tayo ng kasalanan at mga nasaktan na mga puso dahil syempre kapag nakipagsiping ka, may connection kayo, tapos naghiwalayan kayo, masasaktan yung puso mo at puso ng tao na yon. Tapos kailangan pa natin ngayon sagutin yung halimbawa na buntis or maglalaglag ka ng bata, lalo na patayin mo yung bata. Diba, ang daming mga kasalanan involved sa ganyan at nasa sa tao na kung ano yung decision nga nila. Sabi ko sa inyo, kung gaano mo gustong pahalagahan ang kabanalan, nasa sayo na kung ano yung gusto mong gawin. Kung kaya mo at pinakamaganda sana ay i-reserve mo yan hanggang sa pagkasal, manatili kang virgin. Tapos kung halimbawa ay meron ka talagang partner na gusto mo nang makasama habang buhay, pwedeng magsama muna kayo bago kayo magkasal, tapos patuloy kayo hanggang magkasal na din kayo, hanggang sa kamatayan na, di ba? Basta yung intention natin ay para sa pangmatagalan at hindi lang yung parang palit-palit tayo ng partner, di ba? Magka-problema man sa katagalan ng panahon, halimbawa nangaliwa yung asawa mo, wala na sa'yo yung kasalanan kundi na sa kanya na. So anyway, sana nasagot kahit paano yung premarital sex. Mas maganda talaga ay huwag tayong mag-sex bago tayo magkasal, pero kung meron nga tayong plano na ganyan, isipin lang natin kung ano yung mga consequences. Maghanda tayo dun sa mga contraceptives, sa pagpaplano natin sa pamilya ng maayos. Sana hindi natin hayaan na yung kalandian ng ating katawan yung manalo. So okay pa yung magpalabas ka ng similya na wala kang ibang kasama kaysa yung ang dami mong dinamay na tao sa kasalanan mo. Sana maklik mo ang link sa post description para sa free gabay sa sexualidad. Tungkol sa pinag-uusapan natin ngayon, meron ako mga ibabahagi na tips at parang review natin yung mga pinag-uusapan natin dito. Para magabayan ka sa kung paano gawin ng tama ang sexualidad. Ingatan natin ang ating sexualidad, ang ating kalinisan, kasi yan ay ating kayamanan. Salamat kapatid at God bless.